una sa lahat. Sa pulsa CCTV ang pagnanakaw ng lalaking yan. Ang kanyang target, tangke ng LPG. Ang kakaiba pa rito, ang kawatang yan, siya pa mismong nagkabit noon ng CCTV sa nilooban niyang bahay. Ang buong kwento, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ang PAW na proyekto, mga substandard at nakatiwangwang na flood control project sa Bulacan, kinadismayan ni Pangulong Marcos. Umaaligid sa Manila Bay matapos magsalpukan ang dalawa nilang barko. China nakabantay na umano sa barko nating papuntang Baho de Masinloc. Tiyongke sa Senado, random drug testing gustong ibalik ng ilang senador. Nadia Montenegro, nag-resign na nga ba? Napisto ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang palpak na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Merong ampaw, pagkakagawa at meron ding hindi man lang tinapos. Live mula sa Bulacan, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano mga natuklasan ng Pangulo sa kanyang inspeksyon? Jiggy, unahin natin yung flood mitigation structure dito sa gilid ng ilog sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Kanina nga nung inspeksyon nito ng Pangulo ay agad niyang hinawakan yung gilid ng struktura at laking gulat nga ni PBBM nang makita niyang agad nadudurog itong ilang bahagi ng semento. Ni hindi man lang daw kumalahati doon nga sa target na kapalsana nitong struktura na 8 inches. So 2021, Jiggy, ay natapos nga itong itinayong flood structure na ito dito sa Barangay Frances at kinakailangan o kaakibat nga niyan ay yung palagi ang dredging. Pero kanina ay natuklasan din ng Pangulo na tila hindi ito na ipatutupad nga ng contractor dahil meron nang natayo o meron nang namuo na malaisla na lupa dito sa gitna ng ilog. Ito rin yung nakikitang dahilan kung bakit nga agad umapaw yung ilog nitong nakaraang bagyo at habagat. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Hawakan ninyo, sa kamay kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... Sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. At Rainiel, natukoy ba kung sinong contractor ng proyektong yan? Jiggy, na pag-alaman ngang Wawaw Builders yung may hawak na kontrata nitong proyekto na ito na nagkakahalaga ng 77.1 million pesos. Jiggy, itong Wawaw Builders, sila yung isa doon sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood mitigation projects ng gobyerno. At hanggang sa ngayon, wala pa silang pahayag dito nga sa naging komento ng Pangulo. At may iba pa bang proyekto na ininspeksyon ang Pangulo dyan? Jiggy, kanina ay binisita rin ni Pangulong Marcos itong Barangay Bulusan, at tinignan niya doon yung river rehabilitation project at sa nakiwa niya nga nilang dokumento, sinabi noong contractor na completed o tapos na yung naturang rehabilitation. Pero kanina nung nagtingin-tingin nga yung Pangulo, 200 meters pa yung hindi nakukumpleto doon sa proyekto na yon at nakita rin nila na pachi-pachi pa yung pagkakagawa nito. Sabi naman ng Pangulo ay sisiyasatin na nila at iimbestigahan na nga itong contractor ng nitong project nga doon na St. Anthony Construction. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Bulacan. Ibang klaseng modus ng korupsyon sa flood control projects ang nadiskubre umano ni Senator Ping Lacson. Kung may ghost projects, meron din daw ghost budget. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano itong ghost budget scheme na sinasabi ni Senator Lacson? Jiggy, sa simpleng salita, ito yung mga proyektong natapos na pero pinupondohan pa rin. Ang masaklap pa, sabi nga ni Senator Lacson, minsan pa ulit-ulit ang pagpopondo kahit hindi naman nasira o nagalaw man lang ang proyekto. Tinawag niya itong reverse ghost budget scheme. Narito ang pahayag ni Senator Lacson. Meron kami natuklasan na parang pabaliktad na ghost. Yung proyekto na andyan na,
yari na, hindi naman nabago, pinondohan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto. Kasi yung iba kasi, alam mo, masyadong ganid na. No, lumusot na yung kanyang ghost project. Pinondohan sa susunod na taon, hindi pa rin ginawa. Ayon pa nga kay Senator Lacson, may mga lumapit na sa kanyang mga whistleblowers pero humihingi raw ang mga ito ng proteksyon bago magsalita. Ang Kamara naman magsasagawa rin ng investigasyon. Pero si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dudang magtatagumpay ito lalo't may mga kongresista rin aniyang sangkot sa anomalya. I just would like to be very candid, just sagot ko dyan, I'm not very optimistic. And I don't trust the way they're doing it. Kaya nga matagal eh. It requires a well-organized investigation. Hindi pwedeng kung sino-sino na. Kung hindi sanay sa investigation, naku, ma-overwhelm sila. Giit naman ng ilang leader ng Kamara, tungkulin pa rin nilang mag-imbestiga. Actually, marami na hong sinabi si Mayor Magalong na hindi masyadong maganda. No? Binanggit daw po niya na parang ang mga magpapatakbo po nito ay parang mga kriminal. This should be looked into by a third-party group. Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise para walang politika, walang malisya. Inaasahan ngang gugulong na yung investigasyon ng Tri-Committee ng Kamara sa Setyembre. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Susunod, barko ng China Coast Guard, totoo bang umaaligid malapit sa Manila Bay? At umano'y paggamit ng marijuana sa CR ng Senado, pinaimbestiga na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. May umaaligid dumanong barko ng China Coast Guard na sa malapit sa Manila Bay. Pero agad yang pinabulaanan ng Philippine Coast Guard. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, nasan ba talaga itong barko ng China? Jiggy, namataan ang China Coast Guard Vessel 3306 sa layong 58 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales kaninang umaga. Ayon sa PCG, nagbago na ang lokasyon ng China Coast Guard Vessel na patuloy ang galaw sa bahagi ng West Philippine Sea na sakop ng Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, pinadala na nito ang BRP Cape San Agustin para itaboy ang CCG vessel na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero nilinaw ng PCG na malayo at hindi nakapasok ang China Coast Guard vessel sa Manila Bay. Pakinggan natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. If you're going to use Manila Bay as a point of reference, it will attract so much attention from the public. But in reality, it's not really inside Manila Bay or it's not that close from Manila Bay. So I'm just clarifying that we should not say that it is near Manila Bay or it's in the mouth of Manila Bay because there are other provinces that are really close before you use Manila as your point of preference. Teresa Magbanua has to go back to Manila for logistical concerns, and it will be 4408 to continue the patrol sa vicinity of Bajo de Masinloc and off the coast of Zambales. At Gio, anong ginagawa raw ng barko sa natural lugar? Jiggy, unang na-monitor ng Sea Light, isang maritime transparency group na nakabantay sa West Philippine Sea, itong CCG 3306 na tila nakabantay para sa lubungin nga itong BRP Cape San Agustin na patungo sa direksyon ng Bajo de Masinloc o mas kilala nga sa tawag na Scarborough Shoal at Panatag Shoal. Ayon sa founder at director ng Sea Light na si Ray Powell, posible ang mas agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea kasunod nga ng salpukan ng mga barko nito noong August 11. Narito ang pahayag ni Powell. It may be connected. It may be that they are going to go take the extra mile, as it were, to make sure that every time a ship comes out of the Philippines archipelagic waters that there's a China Coast Guard ship there to keep an eye on it. And I think that could relate to the fact that they're, again, hypersensitive about what happened on Monday.
Jiggy, 4 na CCG vessels ang nakabantay sa 24 nautical mile radius ng Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, kabilang nga din dyan ang isa pang Chinese research vessel. Samantala, kinumpirma naman ni Tariela kanina na pabalik na sa mainland China ang CCG vessel na nasira matapos sumalpok sa sister ship nito mula sa PLA Navy noong Lunes. Ilang beses nagpaabot ng tulong dyan ang PCG kasunod nga ng insidente ay parang sumaklolo sa mga crew ng CCG na posibleng nasugatan, nahulog sa dagat o di kaya nasawi sa insidente. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Maynila. Pinagpapaliwanag ng staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro sa manay paggamit niya ng marijuana sa loob ng Senado. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong reaksyon ng iba pang senador sa isyong ito? Jiggy, nakakahiya sa ating mga kababayan. Yan yung reaksyon ni Senate Minority Leader Tito Soto nung nakaabot nga sa kanya yung bali-balita kaugnay nga doon sa di umano pagkakaugnay ng isang staff ng senador sa pagmamariwana dito sa loob ng Senado. Base kasi dun sa incident report galing sa Senate Sergeant at Arms, 2 beses daw naamoy yung tila ba pinaghihinala ang marijuana sa loob ng CR ng babae sa extension office sa loob ng Senado. At sabi nga ni Senator Soto, hindi dapat nangyayari yan. Kaya panawagan niya ngayon, Jiggy, dapat magkaroon ng De La Rosa naman. Gusto niya talagang paimbestigahan yung issue na yan para magkaalaman na raw. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto at Senator Bato de la Rosa. Sobrang nakakahiya yan. Yung pa naman ang isa sa mga pinaka-advocacy ko. Tapos may mga balitang ganyan. Dapat ibestigahan talaga yan at masanksyon yung suspect. At kung mapatunayan na talagang gumamit siya ng marijuana, din dapat mapaila ng kaso. At mayan, pabor ba mga senador na ibalik ang random drug testing sa Senado? Jiggy, maraming senador ang nakausap natin at pabor sila sa pagbabalik niyang random drug testing na yan sa Senado. Dati na raw kasing ginagawa yan nung panahon na ang Senate President ay si Senator Tito Soto. Optional sa mga senador at random drug testing naman sa mga empleyado. Kaya nga tinatanong ni Senator Tito Soto, bakit daw ba tinanggal yung practice na yan? Kaya raw tuloy ngayon may issue ng marijuana sa Senado. Jiggy. Mayan, totoo bang impormasyong nag-resign na si Nadia Montenegro? Pinabulaanan yan, Jiggy, ng opisina ni Senator Robin Padilla. Ang sabi nila, pinag-leave of absence lang nila si Nadia Montenegro noon pang Wednesday, August 13. Gayunpaman, Jiggy, tuloy lang yung investigasyon ng opisina sa kanya. In fact, pinag-submit siya ng explanation kaugnay sa issue na to at hanggang Martes siya binibigyan ng pagkakataon na maisumiti yan. Narito yung bahagi ng pahayag ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. Nakalib lang nga siya. Kung lumabas yung news item, we immediately conducted our own internal investigation. Nauna pa nga kami sa USAID. So, we recorded to submit a written explanation. Jiggy, bukas naman daw ang opisina ni Senator Padilla sakaling ibalik nga itong random drug testing sa mga empleyado ng Senado. Jiggy? Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Pasig City. Susunod, ilang rider tumatanggap ng ibang klaseng booking at 2 riding in tandem nagbarilan. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Booking, minsan motorcycle taxi, minsan extra service. Sa hirap ng buhay ngayon, ilang rider ang napipilitang kumapit sa patalim. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Dahil nga traffic sa Metro Manila, marami sa atin ang kumakapit sa mga motorcycle taxi para makarating sa ating pupuntahan. Pero ang ibang rider, di ka lang dadalhin sa destinasyon mo. Biyaheng langit pa ang ibibigay sa'yo. Dalawang taon ang nagtatrabaho bilang rider ang 43 anyos na si Kiko. Gusto naman ba ang kita?
ng rider po? Pinakautang kasi is 1.5. Pero kapag yung medyo matumal-tumal, 1,000. Pero sapat ba yun? Ano, ilan ba anak? May pamilya Isa ba? lang. May pamilya pero hiwalay na rin. Pero may anak akong magpe-21 years old na yun. Ala, edi yung college na rin yun. Fourth Sapat year. po ba yung yung 1,000 isang araw? Kailangan may budget para sumapat yung nagiging income mo sa araw-araw. Kaya, Lumarakit ka rin ba, kuya? usually, yung racket na sinasabi, kasi one time kasi, ito ba yung yung extra service? yung ganun lang ang tinatawag. Kapag gipit, ibang klaseng booking ang ina-accept ni Kiko. Hindi pasahero, hindi rin package o pagkain ang hinahatid niya, kundi panandaliang ligaya. Kailangan ko na talagang parang kumapit sa patalim kasi kailangan ko nang magbayad ng bahay. So, naisipan kong umano sa page ng habal-habal na with extra service. So, mga 2 to 3 hours ata o 4. Pero saan mo na-discover, kuya, tong page na to? Na meron palang ganun? Lumalabas siya sa FB. Kapag yung nakasali ka na kasi doon, may mag-chat-chat sa'yo. So magtatanong sila kung how much yung inclusion na sinatawag nila. 3,000 piso ang singil para sa extra service ni Kiko. Usually mga anong edad ng mga customers ko? Siguro pumapalo din siya ng 30 to 30 to 39 gano'n. Usually talaga mga LGBT, mga gay talaga yung mga gay. Ang inaano kasi nila kagad, presyo. Then inclusion, yun yung tinatanong nila madalas na ang sagot ko naman kasi, sa akin kasi 3K naman talaga. 3K, pero ang inclusion nun, hindi ako Kumbaga, hindi lahat. Oo, may lang. Pili lang. May limited lang yung gagawin. Tapos paano pong gusto nilang set up? Ikaw pupunta sa bahay nila, sila pupunta sa'yo, mag-meet somewhere? Mag-meet ng kahit halfway. Yun yung para safe lang. Kung sapat yung kinikita mo bilang rider, hindi ka na rin hahantong doon? Hindi. Ayoko. Kung dun sa income na sapat na, bakit kailangan ko pang gumawa ng ganun? Kasi kung napipilitan ka lang, gawa ng gipit talaga. Biyahing langit nga para sa mga kliyente ng extra service, pero pikit matang pinapasok ng mga katulad ni Kiko para maitawid ang pangangailangan. Hindi lang para sa sarili, kundi ng kanilang pamilya. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Narito mabilis sa pasada sa Presinto 5. Nagbarilan ng dalawang riding in tandem sa Barangay Pembo sa Taguig City. Ayon sa mga otoridad, nag-uusap lang ang 4 nang biglang magkaputukan. Kritikal ang dalawa sa kanila habang nakataas naman ang iba pa. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nang araro ang isang SUV sa loob ng isang universidad sa Caloocan. 7 ang sugatan sa insidente. Base sa investigasyon, bigla umunang natapakan ng driver ang accelerator. Nagpapagaling na mga sugatan kabilang ang driver. Posible siyang maharap sa reklamo. Sa pool sa CCTV ang isang lalaking nagnakaw ng tangke ng LPG sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Laking gulat ng may-ari ng bahay dahil ang kawatan din mismo ang nagkabit ng kanilang CCTV noon. Pinaghahanap na ngayon ang magnanakaw. 2 pulis ang sugatan sa pamamaril sa Cotabato City. Maghahain lang sana sila ng search warrant sa isang negosyante nang paputuan sila ng mga bodyguard nito. Gumanti ang mga pulis at napatay ang 2 sa mga bodyguard. Arestado ang negosyante. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.